Nandito tayo ngayon, Dyno Pro, para mag-dyno. Ayan, oh. So ito ay sa Sukat branch nila. So maraming branch tong Dyno Pro. Ito lang yung pinakamalapit sa amin ngayon dahil magda-dyno tayo ng NMAX. So ngayon, testingin natin siya without ECU and muffler only. Tapos, testingin naman natin siya with ECU and dalawang muffler. So hintayin na lang natin, aral-aral muna tayo uli ngayon. So yun, no? Dito tayo sa loob. Sinasampa na yung NMAX natin. So ito yung DynoJet na model 250i. Ito yung pinakabago ngayon. Ayan. So din tayo ngayon sa Dyno Pro. So sinasampa na nila. Paigsi. Usually kasi big bike lang ang ginagamit sa ganitong dyno eh. Pero kami, gusto namin makuha yung accurate na result eh. Nag-road tune kasi kami last time. Medyo hindi ko gusto yung resulta, hindi consistent. Even though na tumakbo na kami ng malayo kasi Tagaytay na yun, hindi namin gusto yung resulta. So ngayon, dito sa dyno, lalabas talaga yung bawat cell na kailangan namin. So last time na nag-dyno ako is kay RedTube. Si RedTube ang dinayno namin courtesy of Motorrad. So sila yung nagtono nun. This time kami ang magtotono nitong NMAX namin using Apitec. So yung mga K1 Nation, no? Explain ko lang uli sa inyo yung dyno. So yung dyno, mayroong roller yan. So may roller yan mga K1 Nation na yun, no? Nasa ilalim. Yan yung parang kalsada niya. Yan yung tumitigas tsaka bumibigat. Kontrolado ng computer na yon. Bakit kailangan tumigas? Ba't kailangan bumigat? Kasi nga, kaparehas ng pagpapatakbo sa kalsada, dapat yung bigat nito. Bakit kailangan i-simulate yung road condition? Kasi pag may timbang, mas nahihirapan yung motor. Mas maraming ilalabas na air and fuel mixture. Mas maraming air and fuel mixtures, mas maraming cell at information na lalabas. Yung information na yon, yun yung i-correct natin para may timpla siya ng tama. So ayan, tali muna nila maigi para sure. Baka lumipad. Ulitin ko lang din ho, no? Marami yung klase ng dyno. Meron ho yung mga tumatakbo na dahil lang sa timbang nung dynamo niya, which is hindi naman siya masyado ganung ka-accurate. Or depende sa nagtotono. Kasi ang pag-tuning, sobrang daming possibilities, sobrang unlimited. So, kumbaga, kanya-kanyang diskarte talaga yan. So, hindi naman porket gumamit tayo ng DynoJet, accurate na lahat yan. So, depende yung sa nagtotono yan. Tapos, isa pang maganda sa dyno na to. Hindi kasi ito kasulad ng ibang dyno na inertia dyno lang. Pag inertia dyno, masa lang yun sa timbang. Itong dyno na to, na-control yung timbang nito. So, para pwede niyang ulitin yung, kunyari, tumatakbo ka sa bundok, mas titigas yung likuran. Kung gusto niya naman downhill ka, luluwagan niya naman yun. Kasi nga, bawat iba-ibang angle ng kalsada o iba-ibang klase ng kalsada, nagpo-produce ng data yung motor natin. Yung data na yun, yun yung i-correct natin. Mounted na siya. So yun, kung tatanungin nyo, yung in-insert ni Kuya, yan po yung wideband niya, yung AFR niya. Kakaiba yung AFR nila. Yung nakasanayan nyo kasi yung nakabutas dito. Ayan. Pero ito pwede rin naman yan. Okay, tatanungin nyo ulit anong ginagawa niya mga butas sa tubo na yan. Yan yung sensor. Yan yung nagbabasa nung amoy nung gasolina mo. Sila yung computer na tumaamoy. Sila yung ilong. Yan, sila yung ilong ng sa loob ng tambucho mo. Kasi sa amoy pa lang, malalaman mo na kung rich o lean ka. Ang maganda nga lang dito, in-analogy ko lang siya as ilong, pero hindi talaga siya ilong. Kumbaga kasi, pati yung temperature, pati yung lahat makukuha niya, pati iba-ibang aspect nung lumalabas na gas fumes dito. Mababasa nito or noon. Yun ang magdadala doon sa computer. Yun yung i-correct natin. So ganun ka high-tech ang pagdadyno mga K1 Nation. Pero basic lang naman information yan. Marami kayong makukuha yan sa internet. Ako nga self-study lang din. Second time ko lang uli gagamit ng DynoJet. Yung mga usual na ginamit namin, yung mga nagtotono kami dati. Kadalasan yung road tune tsaka yung inertia dyno. Yan. So kung nakita nyo yung maliit namin dyno dati sa gilid, yung tinono namin yung motorkada. So, for your information mga motorkada, Honda Click 125 yung motor natin. Oo, gawin natin 150 ngayon. Gawin natin 150. So yung dyno na yun, may controller din po yun. Pwede niyang patigasan or pwede niyang palambutin yung pinaka-dynamo niya. So high-tech yun kahit ganun kaliit yun. So malamang, ang tanong na naman dito, okay ba magpa-remap? Laging tanong yan. Iba-iba ko kasi ang sagot niyan. Ako, lagi kong sagot, it is recommended but not necessary. Kasi katulad naman no, sa nature ng business ng 01 Moto, karamihan naman ng motor na pumupunta ron, majority is bago, hindi naman no, ganun siya ka-dangerous. Pero kung ang motor niya po medyo may edad na at hindi pa rin pantay ang AFR nyo, medyo may problema ho tayo. Siguro mga at least 5 years and up, mas maganda siyang ipatono. Tsaka pag pinatono nyo naman ho kasi yun, makukuha nyo yung added benefit ng mga tambucho at elbow.
Ang problema lang ho doon sa mga taong ayaw naman ng sobrang ingay, mag-iiba ho talaga yung tunog nun. Pero pwede naman nung kontrolin uli yun using ECU at using dyno kung pahihinaan mo yung tunog o hindi. Kaso, syempre, less tunog, less power. More tunog, more power. Lagi yan, standard yan. Kasi yung power na yun, yung ingay na yun yung tunog ng putok ng piston mo sa loob ng combustion chamber. So kung mahina yung tunog nun, konti yung AF mo, mahina ang puwersa. Tsaka meron nga ho na mas malutong, mas maganda ho. Pero kung gusto nyo naman ho yung tunog lang, pwede rin naman yun. Mas marami yung buibili ng muffler dito sa Pilipinas, ang hinahabol lang din talaga is tunog and looks. Kasi kung performance level talaga, alam nyo na ho, talagang mag-iingay at mag-iingay yan. So, bukas na, nakamount na. Binabasa niya na yung AF. Yan ang fuel mixture niya. Ayun, kung mapapansin nyo no? Sa taas, kung mapapansin nyo, binabasa na siya. At ang hinahabol nating bilang 12 to 13. So ngayon medyo rich siya. So medyo may mali. Magiging maingay to. Kulog pa kami. So yung mga Kasiwa Nation, no, lumabas na yung stock ECU result. First baseline namin para sa NMAX using dealing black. Ayan, so ito yung resulta. Naging 11.3 po siya. Okay. So ang NMAX is 15, di ba? Pero maraming factors po kasi yan. Minsan hindi na siya nagiging accurate, especially itong motor na to ay may edad na rin. So medyo bumababa yung horsepower production niya, di ba? So kung i-round off natin, estimate ko, at least mga 1 horsepower, 2 horsepower na yata yung nawala siguro. Estimate ko lang ha, dahil pinalitan na rin yung panggilid nito, madumi na rin yung loob nito, hindi na rin ito katulad ng stock kasi ang stock is 15 horsepower, di ba? So rough estimate lang to. Ngayon, itotono namin siya using Apitec ECU. Ayan, ito yung laptop namin. Ayan na siya, ikakabit. So yung mga Kasiwa Nation, no, sinaksak na namin yung Apitec. Kita nyo yung ano niya, yung kulay blue na umaandar dun sa graph. Yung parang pag may tinamaan siya, may lumalabas na numero. So yun yung ano, throttle position natin. Kung ano yung galaw ng silinyador, yun yung blue. Dito, sa mapa natin. Ayan, sa mapa natin, nakalabas dito. Makita nyo naman, yung blue na yun, hindi siya tataas pag hindi natin siya pinapatakbo kasi wala kang throttle. Ang problema, pag ni-road tune mo, makakasagad ka ba ng ganong kalinis? Kasi yung throttle mo, baba ng baba, nag-iiba-iba yung kalsada. So ngayon sa dyno, pag piniga mo yung throttle niya, lalabas ulit yung kulay blue. Madaling kontrolin, madaling makita sa monitor kung ano yung palalabasin mong data. Ayan, so ito yung result. Ito yung lumabas. Puro reach kasi 14 lahat. So dapat yan gawing 12.5 or 13. Mabot kami hanggang dito using Apitec stock ECU. Yung stock kasi ng ECU hanggang 10k RPM lang, di ba? Ngayon, nag-Apitec ka, as it is, walang ginagalaw, walang tinutono, haabot ka hanggang 12. Tandaan nyo, yung kulay blue, pag tinamaan niya yung walang laman, maglalagay ng data yan. Pag naglagay ng data yan, yun yung i-correct mo ngayon. Nakita nyo agad yung mga Kasiwa Nation. Yung pinipigan ni Jay yung throttle, nilalaro niya para lumabas to. Kita nyo, umiikot dito kaganina. Oh. So yun yung goal kanina. Ang palalabasin mo namang data, ang usual na takbo naman ng motor is linear. Pag ganun. So ito yung mga dapat mong palabasin. So yan, correct na natin ngayon yan. Ilan yung top speed kanina, boy? 150. 150. So yun mga Kasiwa Nation, 140 to 150 na yung top speed. Pero on a dyno, perfect road condition, tatakbo ang NMAX ng ganun. Pero syempre sa real world application, bawasan nyo yun 20%. Pero ang importante, hindi natin inulaan yung power. Kasi binasa ng computer yung mga lumalabas na data, meaning accurate. At ngayon, pag na-correct natin to using accurate tuning, dahil nga accurate yung mga gamit natin, kaya lahat accurate yan, may lalabas natin yung boom potential ng NMAX at Apitec. Yan, napapaanda rin niya uli yan, oh. So, importante to, data gathering, guys. So, ito yung throttle, oh. Yan. Pag nilalaro niya yan, gagalaw din dito yan. Yan. Ito talaga yung perfect world scenario para mag-tune. Kasi galante ang hangin, safe na safe dahil nakatali lahat. Sarap mag-tune dito. Ang luwag, ang linis. Dyno Pro. So ito yung sa sukat branch nila. So nag-pause muna kami ng break dahil itong mahuhusay kong tuner nagtono.
nagtono ng walang gasolina. So magkakarga muna kami. Then ngayon nakapag-break na kami, nagkarga kami ngayon. So na-produce na namin yung data namin para sa 51mm nitong Black Series namin. Ngayon papalit kami ng tambucho. Tapos paliwanag ko lang din mga kasi-One Nation, no? May factor po ang design ng elbow sa pagtotono ng motor. May mga engineering principles din ho na ginagamit sa paggawa ng elbow. Hindi ho basta-basta porket elbow, singawan na ho. Ang basic logic po dyan is kumuha ho kayo ng straw, tapos hipan nyo. Mas straight, di ba mas lumalabas yung hangin. Pag binibend mo, mas matitindi yung tupi mo, mas pigil yung hangin. Eh, ang goal mo nga sa exhaust is mas mailabas. Pero ito hong elbow ng 01 Moto, eh commercial design po. Yung sinasabi ko naman po na gusto nyo talagang magandang performance level, eh yun naman po yung mga racing elbow natin. So, ito commercial type, hindi ko ito magpuproduce ng katulad ng mga nai-expect natin na talagang pangwalwalan dahil may limitations nga po yung elbow natin. Pero ang basihan naman doon is for commercial use. Kwento mo, anong goal natin ngayon dito? Yung goal natin dito na nakakuha tayo ng data. Anong data yung sasalpak mo ngayon dyan? Architect. Tapos goal natin, makuha natin yung mas mataas pa na horsepower. Ilan na yung current natin? Current nating horsepower, 1.42. Yung nadagdag, 1.8. 1.8. So mas madaling magtono pag siya mismo nagko-control ng throttle kasi nakikita niya sa screen ano yung throttle positioning natin. Mas madaling ma-perfect. So B-Lane Black 470 51mm pa rin tayo. Tignan natin ilan ang horsepower na kayang ibigay nito sa NMAX with ECU. Diba? Nagpa-break ako 30 minutes. Oh. Di pa ako nagsasabi uli. Sa ready lang kayo dyan. So yung mga Zero Nation, no? Part 2 na. Tapos na tayo sa B-Lane Black 70. Ito namang B-Lane Carbon natin na 38mm. Itong 38mm, sikat na sukat to sa mga 150cc. Design talaga yan para dyan. Kasi itong inlet nitong carbon namin is 51. So commercial use to. Itong 38, ito yung performance. Tsaka tandaan nyo ha, mas mapunit, mas makapangyarihan. So dito mga kasi-One Nation, kotse naman. O yan, kotse naman yung tinotono nila. May dyno rin para sa kotse, ayun o. Dalawang klase yan, yung iba tinatanggal yung mags, yung sa kanila hindi na tinatanggal. Dito naman, sa mga motor naman, usually mga big bikes ang tinutono, pero kami makulit kami. Gusto namin malaman yung resulta ng mga tambutso namin sa mga maliliit na motor. Kahit maliit lang yung nakuha namin na result, ang importante, alam namin yung i-release namin product sa market, eh, nabigyan ng tamang research and development at naayos kung ano yung naaayon sa motor. Kaya ano eh, sigat yung linya, dun lang tayo sa tama. So, i-correct natin lahat ngayon yan. So, ito na yung 38mm natin. So, baka magtanong kayo na mas okay yung mas malaki. Hindi ho pwede yun. Kasi nga, ang logic nito, kung ano yung kayang i-produce ng makina mo na ibubuga niya ang hangin, dapat sukat lang din dito. Kasi pag sumobra naman ang laki, walang puwersa. Ito sukat na sukat to ngayon para sa 150cc. Ito yung performance muffler talaga natin. Ito rin yung ginamit ko sa racetrack nun, na naitono din, pero ngayon sa NMAX naman, kasi Aerox yung ginamit namin nun. Sisit, pansit, maingay-ingay ito, takpan yung tenga nyo, mas malutong ang tunog. Malutong yung tunog. Kasi nga, more lutong, more power. Ito yung race muffler namin. Mas marami pang mas magandang race muffler dyan. Mas maganda yung design, mas accurate, katulad ng mga SC projects. Pero syempre, kanya-kanyang design yan. So ito yung design namin. Need lang namin siya ma-improve para naman yung mga gagamit at gusto ng pangsagaran, eh merong ibibigay na tama si B-Lane para sa inyo. So ganyan magtinda ng muffler. So alright mga kasi-One Nation, no? Tapos na tayo, naitono natin yung dalawa nating muffler dito sa Dyno Pro.
Ayan o, Dyno Pro. Dito yan sa sukat, mas malapit sa amin. So nagtutono rin sila ng kotse at meron din motor. Nakita nyo sa loob at nakita nyo naman yung facilities nila. Okay na okay. Sa dami ng pinuntahan kong dyno tuning na lugar, dito relax ako eh. May aircon sa loob, social. So ayan, pasok tayo sa loob para makita nyo. So ito yung kotse. Tinutono yan. Ayan yung pangkotse nila. Tapos dito tayo gumalaw. Ito rin yung bayad nila. Ito yung fee. Ayan yung rate. Ayan, motorcycle dyno. Yeah. So, dito tayo sa loob. Tapos na tayo. So, meron din silang branch sa Banawe. So, kung magtatanong kayo, naitono natin to using Apitech. Ayan. Baba na tayo. Tapos na tayo rito. So mga Kasiwa Nation, no, nakita nyo kung paano natin tinutuno yung mga tampucho natin. At syempre maraming salamat sa mga staff ng Dyno Pro. So sila yung nagasikaso sa amin. Ayan sila. Maraming salamat. Tapos sililigpit na yung dyno. Pita na. So mga Kasiwa Nation,